Hi, Fritzy. Hi, love. Aww. I'm scared. She's not scared. I am. She's a big girl now. Just a big girl. Even my leg. Look at them. Say hello to your family. Hi to my family. Okay, say goodbye to your family. Goodbye. What is this for? Good morning mga Inday. So, today is my day for my surgery and punta kami ng San Francisco and ito yung papuntahan namin na lugar kasi ito yung sinend sa akin direction kung saan ako operahan na buildings mga day. And then ito lang yung outfit natin kasi bawal magsuot-suot kung ano. So walang makeup, wala lahat, sabon lang yung katawan. Then naka-pajama lang ako, may pajama and this t-shirt like this lang. Ano yung mga day? Big titis. Oh my god, look man. Oh my god. This outfit. So this is what I look mga day. And nag-take na ako ng Snail. ito. Iti-take ko daw to bago ako operahan and you can bring this flower this in here. Oh, okay. And then nilagyan ako dito ni William paggabi yan. Kasi yun ang sabi ng mag-o-opera yung surgeon. Ayan. So, ang gawin mga Inday is a revision. So, they can remove my silicone and papalitan siya mga Inday kasi nga sagi na yung dede ko mga Day and then ito China brand to. So, ang ano lang nito is 10 years. Itong ngayon mga Inday 10 years lang siya. So, almost 10 years na to. So, kailangan ko siya papalitan siya mga Inday. Kasi very sagi na siya mga Inday. Ayan. Yung parang kukunot na siya at saka bumabagsak na siya. So, under the skin lang to mga Day. So, papalitan ko siya ng under the muscles. Ayan. Para hindi siya at safe. At saka, gamitin sa akin mga Inday is US Mentor, yung Motiva. Mentor siya mga Day. Kaya safe yun mga Inday and for life yun. So, ayun yung rason. Kaya maraming procedure na ginawa sa akin. Maraming mga wire check-ups and etc. Dahil doon mga Day. So, yun na yung kasagutan sa mga katanungan nyo kung paano ako. Kasi marami nag-message sa akin sa Facebook kung paano ka ba Inday. So, hindi ko muna kayo ni-reply mga Day. Kasi nga, gusto ko isahin na ba lang. You just watch in my YouTube. Kaya para malaman nyo kung ano ang dahilan ko bakit ako may mga wire-wire dito. Kasi nga, chinek up yung buong katawan ko mga Inday kung okay ba ako sa surgery mga Inday. So far, okay naman. And balitaan ko na lang kayo kung ano ang tawag nito mangyayari sa akin na maya. Kung pag uwi namin mga Inday, balitaan ko na lang kayo after surgery. So, yun lang. Ma-share ko lang and thank you so much. So, yun mga Inday, wala tayong makeup. Haggard over sa You are getting big guys. Makeup. We're getting giant titties today. Pupunta na kami sa San Francisco for my surgery. San Francisco titties. Dun, 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 dun. If we don't get lost, there's like 4 campuses in one spot. At the next stop sign, turn left. You gotta fill in this spot, then go across the street to this spot, look at your feet on this spot, and go across the street to a At the surgery stop spot. sign, turn left onto Baywood Drive. I'll probably have to pick her up in Arizona. Crowded places, feel it sinking in. Lonely faces, say you need a friend. No matter the distance, I will always be there. No more inhibitions, I'll show you again. You've been lost and alone in the city lights, I know. Getting high, feeling low, and it's out of your control. You should know that I won't leave you. I'll stay beside you. I'm never letting you go. You've been lost and alone in the city lights, I know. But I will guide you home. But I will guide you home.
You've been lost and alone in the city of lights. I know, I know. Getting high, feeling low, and it's out of your control. You should know that I won't leave you. I'll stay beside you. I'll never let you go. You've been lost and alone in the city of lights. I know, but I will guide you home. So this time mga Inday, nag-ready na ako ng sarili ko. So finalo ko lang yung ano nakalagay doon sa chart kasi kailangan gawin daw yung magpunas ng katawan, buong katawan mga Inday, kilikili, everything ba. Then pinahubad ako lahat mga Inday. So wala tayong suot na kung ano dyan mga Day. As in, hubad na hubad talaga ako dyan mga Day. And pinalagay na din sa akin yung hairnet mga Inday. And then habang nakaano ko dyan mga Inday, nag-prepared, nanginginig na ako ba. Siyempre, may tayo nervous mga Inday, kahit marami na tayong naritoke sa katawan. Ayan. I mean, hindi pa naman marami mga Inday. Few pa lang naman naritoke sa akin, pero nag-nervous na ako dyan mga Inday. And sabi niya, William, mag-relax lang daw ako. And then, naantay lang namin yung mga mag-a-assist sa akin mga Inday for some interview and IV. 2,000 years later. So, ayan mga Inday, after hour and half, tapos na din ang operation and hindi ko alam na tapos na pala ako o inoperahan. So, akala ko naman mga Day, mga seconds lang. Then, nagising na lang ako na tinatanggal nila yung mga patches sa katawan ko, yung nakamonitor sa machine. And, ayun, successful naman yung operation ko mga Inday, but inaantok pa din ako. Pero, hindi ako nila dyan inooperahan mga Inday ha. Dinala ko nila sa operating room. Bali, binalik lang ako nila sa pwesto ko dati. So, hello mga Inday. Ngayon lang tayo makapag-vlog kasi hindi ako makagalaw ng mga ilang araw mga Inday. So, ngayon ko isalaysay sa inyo kung after surgery mga Inday. So, dito sa Amerika mga Inday, very sila talaga. Perfect talaga dito pag may mga procedure na ganito kasi ang daming, parang fina-follow up ka nila, tinitingnan ka talaga, pag-aralan ka muna talaga nila bago ka operahan, like pag magpa-breast augmentation or magpa-revision mga Inday. So, ang nangyari nun, nakausap ko yung physician, August pa lang, 2025 ko siya nakausap. 25 mga Inday. Sabi niya ganyan, kasi ang sabi ko mga Day, uuwi ako ng Pilipinas kasi nga kailangan kong papalitan yung ito mga Day kasi nga pa-expired na siya. So may expiration talaga yung breast implant namin mga Inday, especially China brand lang siya. And under the skin lang siya. Parang sa ibabaw lang mga Inday. So makakapa mo lang talaga yung silicone niya. So ngayon, sabi niya ganyan, huwag ka nang umuwi sa Pilipinas, dito ka na lang magpagawa. And may kilala akong best surgeon dito. Ayun mga Inday. And then, ayun, starting nun mga Day, may mga final file na ako. And then, napunta ko na yung surgeon mga Inday, yung ng surgeon, yung, nila, ayoko na lang sabihin dito kung saan ako inoperahan or anong tawag nito, anong pangalan ng surgeon yung nila mga Inday. So, ngayon, nakontak ko siya mga Inday and then tinignan nila ako. So, through email. And then sabi niya, patingin ako ng kabuuhan ng ng breast. So, yun mga Inday, pinapicture ako sa front, pinapicture ako sa side. And then, sinend ko sa kanila mga Inday. And then, in-schedule nila ako for visiting in San Francisco kasi doon ako operahan. So, pumunta ako na San Francisco mga Inday. Then, chinik up ako in person. And after that mga Inday, as usual, ginawa ulit yung ginawa ko na pinicture sa harap, gilid-gilid, yung buong katawan ko mga Inday, pinicture ulit. And then, may nakita silang, sinabi ni William na may bumps ako dito, which is yung cyst ko mga Inday. Lumalaki yung cyst ko dito. Tapos sabi niya ganyan, hindi muna kami mag-schedule siya ng opera or magpa-revision
kailangan muna ipa-check up or patingin yung bumps mo dito or yung cyst, mga inday. So, nag-schedule na naman ako dito sa Petaluma Valley. Pina-ultrasounds ko mga inday. And then, sabi nung nag-ultrasound sa akin, wala naman daw yun. Kasi cyst lang naman daw, kasi akala nila something cancer, mga ganyan. Pero sabi nila, wala daw yun kasi cyst lang daw yun. So, pwede akong operahan or pwede ako magpa-breast implant or magpa-revision anytime, sabi nila. So, yun mga inday. After that, few months na naman, ang daming proseso mga inday. So, few months na naman mga day, nag-ano naman sila na kailangan, tinawagan na naman ako about kung lumabas ba ako sa ibang bansa, ganun, kung may ano ba sa akin na COVID or nilagnat ba ako or nadala ba ako sa emergency. So, ganyan, parang ako minimonitor nila mga day. And then, sabi nung last naman, sabi nila, kailangan mo pupunta sa physician mo kasi kailangan mo i-check up talaga yung buong katawan mo before ka o operahan. Kaya handun mga inday, may mga wire-wire ako dito sa katawan kasi chinecheck up nila yung buong katawan ko about my liver, heart, lahat ng mga inday, chineck up nila kung may hepatitis, diabetes, mga ganyan ba. So, di kinuhaan nila ako ng 3 ampule na dugo mga day. And then after week, tinawagan nila ako na, yun nga, so far sa awa ng Diyos, sabi nila, normal naman lahat, yung baga mo okay, yung heart mo okay, everything else okay, healthy ka naman. Kasi mga inday, wala tayo akong bisyo, to be honest, kaya I'm happy na hindi ako na-influence sa barkada ko na wala akong bisyo sa pag-aalak or sigarilyo or even ano pa dyan. So, thanks na hindi ako, healthy naman ako so far. Pero, ang sabi nila mga inday, may cholesterol ako. So, kailangan ko talaga tigil muna sa mga karne, manok, soft drinks, coffee. Yan, isda-isda muna daw ako and more walking, exercise kaya para mabawas yung cholesterol natin mga day. Then after that, mga day, so nag-schedule na sila ng July 22 yung surgery talaga mga inday. And then after that, yun. Pagdating ko doon sa mga inday, sa San Francisco nga, kung saan ako i-surgery, parang nag-registered kami ba sa registered mo lang kami. Dito mga inday, sila very mababait. Tas Filipino yung ko mga inday, nakausap ko doon sa front desk kasi nga siya yung muna mag-registered ba para sa surgery ko. Pinabait niya mga inday, tapos tinanong mo niya. Una tinanong niya talaga kung how she addressed me. Sabi ko ganyan na female kasi nga nakalagay doon ba male. So dito mga inday, kailangan, importante daw talaga yun mga inday, kaya para hindi walang offensive, ganyan. So napakaano nila, di ba? So sabi ko, sige, female ang tawag mo sa akin kasi feeling ko babae naman talaga ako mga day. Ayan, kahit bakla tayo, parang feeling ko babae na talaga ako. So after that mga inday, dinala niya na, after nung nag-registered, so parang almost hour ata kami nung nag-register. Ang dami pa kasi nga, tinignan pa yung mga insurances, ID, and everything, etc. Ganun. So, after ng mga inday, dinala niya ako sa kwarto. Sabi niya ganyan, ganito ang gawin mo, no? Magubad ka lahat. So, talaga ba? Pati, sabi ko. Sabi niya, oo, ganun talaga dito. Sabi niya ganyan mga inday. So, ang bait niya. And after that, pinahubad ako lahat mga inday din. Binigyan ako ng wipes. Pero may may parang libro na kailangan i-follow mo yun. Kung anong gagawin mo. So, ganito yung punasan, ganito, ganyan. Punasan ng wipes yung buong katawan mga inday. Sabi ko, naligo naman ako, hindi ko kailangan pa din. So, kailangan punasan talaga siya mga inday. And pinasot ako nung parang parang gown ng pang-hospital na gown. Pero siya mga inday, parang papel lang siya. Papel. And then, after niya mga inday, may pumasok na naman na isang Filipino mga inday. Tapos, another interview na naman kung may mga causes akong mga allergy, may mga ba ako kung lumabas ba ako ng Pilipinas, mga ganun-ganun na naman yung parang ulit-ulit lang mga inday. And then, may kasama siyang isang nurse na naglagay sa akin ng IV. Ayan, mga nilagyan ako ng IV dito. Ganyan. Tapos, tinignan yung yung bibig ko kung may parang lagnat ba or COVID, something ganun. Tinis nila ako. So, yung mga hindi, okay naman. Then, after that, may pumasok na naman na isang nurse na naman ako, do you have allergy something allergy or something sa anesthesia? Sabi ko, wala naman so far kasi nung na-operahan ako sa Pilipinas, wala naman akong na-feel mga ganon about sa anesthesia. So, okay, you need to be ready, sabi niya ganyan.
And after that mga inday, pumasok na yung yung mismong surgeon mga inday. Then tinatanong ko, oh, finally I meet you, sabi niya ganyan. And then yun mga inday, ginuhitan ako dito ng pintel pin, chinek niya lahat, tapos sinabi niya ganyan, oh, your bumps or yung cyst mo dito, lumalaki siya. So kailangan natin tanggalin. Nag-nervous ako ng very light mga inday, kasi kailangan tanggalin din daw. Tapos tinanong ako niya, as anesthesia ba may ano ka? Sabi ko, wala, okay, normal lang naman. Tapos ayun mga inday, chinek niya kung lagyan ako ng IV, yung IV ano dito ba? Yung ano, para i-inject na lang dito. Ano kasi tawag ng IV? Basta IV ganun. So ngayon mga day, after nun, pumasok na naman yung isang nurse, sabi na naman niya, okay honey, are you ready? Sabi niya ganyan. Tapos yung pinaalis niya si William, mga inday, and then sabi niya gano'n na, punta ka muna kasi parang mahaba-haba ang pagka-opera dito kasi nga, may cyst ako dito mga day. Kaya ang nangyari is, yun, pinapunta mo si William doon sa parang canteen ba nila, ganun. Tapos ay mga inday, ang nangyari is dinala na ako doon sa operating room mga day. Tapos pinatransfer na ako doon sa higaan, doon sa mismong operating room, nag-transfer ako ng higaan. Then after nun, lagyan ako ng mga patch dito, sabi niya lagyan ko lang ito, tapos parang may yung lobo-lobo sa paa ko ba, tapos parang kinukompress yung legs ko, ganun. Tapos sabi niya, where is your IV? Pagkat ako here, pagkatapos ko nagsalita ng mga din, wala na ako ng malay. Hindi ko na alam. Tapos, parang feeling ko minuto lang or seconds lang. Kasi, pagkagising ko mga hindi, tinanggal na yung mga patches ko sa buong katawan ko eh. Tapos pagkagising ko, I'm done, sabi kong ganyan. Pero groggy pa din ako mga inday. Makita nyo naman dito sa video, groggy pa din ako. Parang antok pa din ako mga inday ba. Tapos, yes, sabi ko ganyan. Tapos, pagtingin ko mga inday sa side ko ganun, tinanggal na nga yung cyst ko dito mga inday. So parang na double surgery ako mga day. And wala akong na-feel na pain. Pagkatapos ko na opera mga inday, naglakad ako, nag-CR ako. Pero hindi ko pa namalay mga inday, nahubot-hubad pala ako. So nakita yung pet ko doon, naglakad-lakad. Pero sabi ni William, okay lang. Kasi mga nurses naman yan sila, which is sanay na sila mga inday. Which is sanay na din ako kasi nga, diba, sa residente namin gano'n naman, parang hubad-hubad din, lilinisan namin, gano'n. Parang sa mga hospital, masanay na din ako mga inday, gano'n. And then after that, yun, binigyan ako ng mga gamot, yung gamot, mga ganyan. Tapos, nagreseta ulit sila ng antibiotic sa akin para dito sa aking cyst mga inday. So, ayun, na-feel ko yung pain na masakit talaga mga inday yung pain. After 3 days na kasi parang, after 2 days ata, kasi nung wala na yung parang anesthesia sa katawang mga inday, na-feel ko yung sobrang pain mga inday. Then, ang tinik ko lang is yung tatlo kasi pinapatik nila sa akin kung in pain ako, yung parang Imotrin or yung more pain, yung kung more in pain ako, kung number 2 na pain, let's say lang mo number 2 na pain, yung acetaminophen or yung 3 yung asikadon ba yun? Ayun, yun talaga yung powerful kung in pain mga inday, hindi naman ako masyadong in pain talaga. Parang kaya ko naman pa yung pain. So doon lang ako sa number 2 ako nag-focus ng gamot. And then yun, masakit din. Hanggang sa, mabilis lang naman mga inday, yung yung fast recovery ko. Today is my 7 days na. And 3 times na ako naliligo mga inday na ako mag-isa and nakakagalaw-galaw na ako. Pero, syempre, kumikirot-kirot pa din yung tahi natin dito mga inday kasi may tahi pa din dito. And ito yung papakita ko sa inyo mga inday. Ayan, kita nyo ba to? Yan yung cyst ko mga inday na tinanggal din nila. Ayan, so far, gusto ko naman yung result. Wala pa talagang result nito mga day. Pero sobra satisfied na ako. Kasi nga, perfect ang pagkalagay nila sa akin. And under the muscle na siya mga inday. So, ayun sa lahat ng mga nagtatanong sa akin kung anong nangyari sa akin, nagpa-revision lang ako ng aking breast implant mga inday. Kasi expired na siya. As in sagi, as in pangit talaga siya mga inday. Alam niyo after nito, alam niyo ito. Ayan. Ganyan, nakipi ba? Kasi Tagalog sa kipi, nakipi yung ganyan. Sagi. Yung ganyan ang itsura niya mga inday. Ganyan ang didi ko parang siya. Kaya siya nag-firm, tingnan. Kasi gumagamit ako ng foamy na bra. Nakita niyo sa vlog ko, parang laki ng didi ko. Tapos parang firm na firm siya. Hindi siya mga inday. Kasi nga, yung bra ko is maraming foam. Kaya napupush siya ng ganyan. Pero pag hubarin ko yung mga inday, pangit talaga yung boobs ko. Kasi nga, sagi and kulubot siyang ganyan sa mga inday. So,
kailangan na siya tanggalin kasi over 10 years na. So, inoperahan pala ako mga Inday nung una kong breast implant is November 2017. Ayan, so 'di ba? Almost 10 years na siya. So, kailangan siyang palitan. Ayan, so sana nasagot ko yung mga katanungan niyo mga Inday. And yun lang ang nangyari sa akin. And 3 weeks babalik na ako sa trabaho mga Inday kasi sobrang bored na ako. Hindi ako sanay na walang trabaho ba mga Day. So, ayan. And so far mga Inday, nakakapaglinis-linis na din ako sa kwarto, ganyan. Pero, hindi naman masyadong move talaga kasi nga, medyo masakit talaga siya mga Inday pag gumagalaw-galaw ako. Lalo na yung tahi niya mga Inday. At saka para siyang pag nagbibend ako, masakit din siya mga Inday. Ayan. So, ayan. So, sana nasagot ko na lahat ng mga katanungan niyo mga Inday kasi ang dami niyo nagme-message sa Facebook kung na paano ako. So, yun ang nangyari mga Inday is nagpa-revision lang ako ng aking breast implant. So, ayan mga Inday, thank you so much and see you in the next vlog. Bye!